Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Salamat at nailigtas mo ang buhay ng ama ko, ngunit nagawa ko pa rin ito. Paumanhin talaga. Ayos lang, ayos lang. Kasalanan ko rin, hindi ko nakontrol ang posisyon ko. Hindi kita masisisi, senior sister. At saka, ligtas tayong nakapasok, ngunit baka sa Jade Garden, mas marami pa ang problema. Ang mga tauhan ng Yangwei Escort Agency ay walang formation talent tulad ni Junior Brother Ye. Para mabuksan nila ang sacrificial altar, kailangan nilang maghain. Kaya gagamitin nila ang pakikipagsapalaran para akitin ang lahat. Buti na lang at maswerte tayo kaya ganito ang nangyari. Hindi ko akalaing magpapadala sila ng Peak Martial Grandmaster na nagtatago ng kanyang martial Dao intent. Kung hindi ko inilabas ang lakas ng aking bloodline para sirain ang pressure, baka napatay na nila tayo. Kasalanan ko dahil sa akin kaya napahamak ang mga junior brother. Hindi ko akalaing makakaharap ko sila at hindi ko ring akalaing maglalakas loob silang gawin ito. Basta maipadala ko ang impormasyon tungkol sa background ng Elig, ayos lang kahit mamatay ako. Hindi nila tayo matutunton. Umalis na tayo, malapit na ang mga yon. Mayroon silang Peak Martial Grandmaster, isang Martial Master, at 10 martial artists. Kung maharap natin sila ulit, tiyak na hindi tayo mananalo. Mas mabuting maghanap na lang tayo ng lugar na mapagtataguan. Ang lugar na ito ay hindi mas mabuti kaysa sa labas. Kahit saan ay may ambush formations. Kung naglakas loob silang pumasok dito, baka manatili na sila rito magpakailanman. Gusto niyang patayin ang grupo ng mga tao na iyon, pati na rin ang Peak Martial Grandmaster. Ang gaan ng kanyang tono, sobrang confident niya. Tara, pumunta tayo sa kabilang panig. Junior Brother Ye, marami tayong pwedeng pagpilian, bakit kailangan pa nating dumaan sa rutang ito? At saka, bakit ka nagtatanim ng maraming martial sovereign coins sa daan? Anong binabalak mo? Ang rutang ito mismo ay isang malaking killer formation na kayang pumatay ng ordinaryong martial grandmaster. Dinagdagan ko lang ng kaunting lakas para masigurong mapapatay nito ang Peak Martial Grandmaster. Kayang pumatay ng Martial Grandmaster. Dapat ay nasa high-grade killer formation na yon. Paano mo nagawang dagdagan ang lakas ng formation sa grade na yon gamit lamang ang Martial Sovereign Coins? Sa daan papunta rito, wala akong nakuhang mga materyales sa paggawa ng formation, kaya gumamit na lang ako ng Martial Coins bilang pansamantalang pamalit. Pasensya na, senior sister, pinatawa kita. Kung nagawa mo ito gamit lamang ang Martial Sovereign Coins, hindi ko akalaing makakakilala ako ng isang pambihirang tao. Mababa pa ang iyong cultivation, ngunit ang iyong confidence ay nakakapanatag. Sa totoo lang, isa lang siyang third-grade martial warrior. Ang kanyang cultivation ay mas mababa kaysa sa akin. Ngunit hindi ko maiwasang magtiwala sa kanya. Nakakapagtakang gusto kong umasa sa kanya. Siguro dahil nailigtas niya ako. Senior sister, sa loob, nagmarka ako ng isang formation ay tandaan mo. Magagamit natin yan para sa kaligtasan. Salamat ha, tatandaan ko yan. Sobrang maalalahanin niya. Sino nang mag-aakalang ganito siya kay Nat? Hindi. Bakit puro positibo ang iniisip ko tungkol sa kanya? At saka, habang tinitingnan ko siya, mas lalo siyang gumagwapo. Kung magpapatuloy ito, hindi ito tama. Siguradong mayroon din siyang mga pagkukulang Tama. Hindi ko siya pwedeng isipin ng ganito kaganda. Ay, tama. Senior sister, paglabas natin, may gusto sana akong ipatulong sa'yo. Kung makakaligtas tayo, kahit 100 bagay ay tutulungan kita. Hindi naman ito malaki. Sa harap ng ibang mga Jade Maidens, gusto kong magpanggap na minamanyak kita. Ano? Bakit napakabastos mo? Isa pa, hindi pa tayo masyadong magkakilala. Kaibigan lang tayo sa gitna ng kaguluhan, kaya hindi ito naangkop. Kahit baliktarin mo man, ako dapat ang unang magsabi ng ganyan. Ha? Ang ibig sabihin mo? Wala namang ganyan sa quest completion bonus, hindi ba?
Senior sister, kung sobra sa'yo iyon, magpapanggap na lang akong aksidente. Quest completion bonus? Ano ba yan? Mukhang sobra akong nag-isip. Nahanap ko na ang dalawang asong iyon. Scene Transition, Chapter 217, Supreme Divine Art, Kissing Tongue helps catalyze formation, kayo nga talaga ang hinahanap ko. Sa huling pagkakataon, nakatakas kayo. Ngayon, hindi na kayo makakatakas. Anong nangyayari dito? Aray! Young Master, umatras ka. May kakaiba sa lugar na ito. Anong nangyayari? Ang mga puno ay gumagalaw, at ang kanilang atake ay katumbas ng atake ng isang martial master. Ano? Nasa malalim na kabubatan tayo. Bawat dahon, bawat puno, ay may lakas ng isang martial master. Kahit ako ay hindi makakalaban. Ang mga sanga ng puno ay mayroon ding mga runes na nagpapakita at nagtatago. Anong gagawin natin? Young Master, hindi natin sila pwedeng hayaang makatakas. Hindi madaling hanapin ang mga yon. Hindi madaling pakawalan sila. Runes. Ang buong kagubatan ay isang malaking killer formation na tumutubo rito. Huwag kang mag-alala. Kahit gaano kalakas ang mga puno, puno pa rin sila. Hindi sila pwedeng gumalaw ng malayo. Ang haba ng sanga ang nagtatakda ng kanilang atake. Basta makontrol natin ang range, walang dapat ikabahala. Killer Formation Activation. O Diyos ko! Ganito pala? Ano? Ina. Gumagalaw nga talaga. Ano nung pinagsasabi mo? Puno ba talaga to? Sobrang nakakalito. Tiw, tiw, tiw. Aray. Nabali ang braso ko. Ang binti ko. O Diyos ko. Ang proteksyon ng ki ay walang silbi. Ano ba talaga ito? Ang dalawang asong iyon ay nagtatag ng ambush. Kung magaling kayo, harapin niyo ako ng harapan. Kahit sino nang may utak, hindi haharap sa'yo ng harapan. Mamamatay lang ako. 1 hour later. Aray! Matapos nilang pumatay ng mga tao, sinisipsip pa nila ang dugo ng mga katawan. Pati ang mga damit at armas ay hindi nila pinalampas. O Diyos ko, ang formation na ito ay napakasama. Hindi ko akalaing ganito kalakas ang kapangyarihan nito. Kung ordinaryong tao ang mapadpad dito, hindi nila malalaman kung bakit sila namatay. Junior Brother Ye, umalis na tayo rito. Nakakatakot dito. Elngan. At saka, kung ang lugar na ito ay isang maliit na mundo, siguradong mayroon ding mga kayamanan. Tingnan natin. Di ba kayamanan lang iyon? Ano nang meron? Sabog agad? Junior Sister Beiming, gamitin mo ang iyong martial Dao spirit para dagdagan ang kaalaman niya. Bihira kong makitang seryoso si Beiming. Tama nga, ang lugar na ito ay nilikha ng isang martial god. Kahit si Beiming ay mahihirapang labanan ito. Naiintindihan ko na. Gusto pala ng master na turuan ang batang babae. Naiintindihan ko na. Kaya pala ayaw siyang patayin ng master. Ay, bakit? Mayroon na akong si Lanner, kaya bakit ko pa iisipin ang ibang babae? Tama. Hindi lahat ng babae ay katulad ni Sulan na may spotless physique. Ang bloodline ng babaeng ito ay hindi rin ordinaryo, ngunit hindi ito pinapansin ng master. Napakagahaman nga. Talagang napakagahaman. Hindi ko maintindihan. May problema ba sa interpretasyon mo? Gusto ko lang gamitin ang kakayahan mo para makahanap ng kayamanan. Bakit napunta tayo dito? Kung hindi siya gusto ng master, gawin na lang siyang katulong. Mayroon pa ring gamit siya. Beiming, ano ng mga pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magsalita tungkol sa ibang babae, lalo na sa harap ni Lanner. Ay, malinaw na isang first-class physique at bloodline ang sinayang mo. Junior Brother Ye, anong tinitingnan mo? Wala. Tara na. Sa wakas, pagkatapos maglaban sina Senior Sister at ang leader ng Black Dragon Squad, nasaktan siya.
Salamat sa ginawa ng senior sister na iligtas mo ako. Ano ba yan? Ano man yon, trabaho mo pa rin yon. At isa pa, matagal ko nang gustong pagtripan ang lalaking yon. Ang sarap makipaglaban sa kanya. Mas malala pa ang sugat niya kaysa sa akin. Hanggang kailan mo pa ako hihintayin? Dapat bumalik ka na sa inyang sekta. Ano ba iyang inyang sekta? Ay naku, limitado ang pasensya ko. Kung hindi nakialam ang ama ko, alam mo na ang mangyayari. Chen Wei, wala ka bang kahiyan? Huwag kang magsinungaling. Sa tingin mo, karapat-dapat ka kay Yukian-kian. Ito ang East Ki Academy, hindi ang Yin Yang sekta. Yin Yang sekta. Siguro nga Yin Yang sekta yon. Sigurado akong hindi yon Yin Yang sekta. Sa tingin ko lang. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Murong Sikiao, problema ko ito, hindi sayo. Pagkatapos mong iligtas ang pamilya ni Yukian-kian, umalis ka na lang. Senior sister, anong nangyayari? Nakagawa ng paglabag sa patakaran ang kapatid ni Yukian-kian at ikinulong. Baka maparusahan siya. Ang ama ni Chen Wei, isang elder, ay gumamit ng kanyang kapangyarihan para sagipin ang kapatid ni Yukian-kian, pero kailangan munang pakasalan ni Yukian-kian si Chen Wei. Bakit kailangang gumawa ng ganoon si Tia? Nakapagnakaw ang lalaking yon ng mga kayamanan mula sa sekta. Ano? Nagnakaw siya ng mga kayamanan mula sa sekta. Nagnakaw siya ng Tuyin Celestial Artifact. Yung artifact na yon ay para sa paghahanap ng kayamanan. Napakahalaga noon. Hindi yon mabibili ng kahit anong pera. Ang tinatawag na Tuyin Celestial ay ang lugar na sinasakop ng Yin Yang sekta. Sa labas ng Chanyuan Continent, mayroong maraming maliliit na mundo. Ang bawat lugar ay may maraming yaman na makakatulong sa sekta na maging mas malakas. Kung nakawan nila ng gamit ang Tuyin Celestial noon, hindi naman malaking problema yon. Ngunit 5 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang isang nakakatakot na monster sa Tuyin Celestial. Pinatay nito ang lahat ng disipulo roon. Ang monster na yon ay may kapangyarihan ng martial god at sinakop ang Tuyin Celestial. Kaya nagiging delikado ang lugar na yon. Ang monster na yon ay maaaring kayang kontrolin. Kung bumalik ang master sa Yin Yang sekta, pupunta ako sa Tuyin Celestial. Maaari kong ituro sa master ang paraan para kontrolin ang mga insekto at mamuno roon. Sobrang high-tech naman. Sige, susundin ko ang gusto mo. Yukian-kian, may utang ba sa'yo ang lalaking yon? Bakit ayaw mong sumama sa akin? Mayroon ka na palang ibang lalaki. Ang babaw ng paningin mo. Maliban sa itsura niya, wala siyang mas mahusay sa akin. Umalis ka na bago kita gawing inutil. Depende sa'yo. Murong Sikiao, matapang ka para protektahan siya. Huwag mong kalimutan ang kalagayan mo ngayon. Bukod sa akin, walang makakapagligtas sa kapatid mo. Walang kinalaman sa kanya ito. Kahit protektahan niya ako, anong pakialam mo? Ayon sa mga tuntunin ng sekta, papatayin ka 3 taon mula ngayon. Kaya ngayon, hahanapin ko ang kayamanan. Kung mamamatay ako sa Tuyin Celestial, kapalaran ko na yon. Chen Wei, wala tayong kahit anong relasyon. CJ. Kung gusto mong mamatay, sige. Tutulungan kitang maghanap sa katawan mo para sa kabaong, sa oras na maging pataba ka na, hindi ka na makakatakas. Senior sister, paano ako makakatulong sa sitwasyong ito? Kailangan dito ang Martial Sovereign. Kung magpunta ang Master, wala rin siyang laban. Kung pumunta ang Ancestor, baka hindi siya magawa. Kahit pumayag siya, hindi naman ganoon kalapit ang relasyon niyo ni Yukian-kian. Hindi rin madaling humingi ng tulong. Ano ba yan, ang gulo-gulo na? Ano man ang mangyari sa Tuyin Celestial, pupunta pa rin ako roon. Sa oras na yon, huhuliin ko ang kamay ni Tia. Sa paningin ko, mga lalaki kayong walang respeto. Dahil sa'yo, binabaliwala mo ang aking kalagayan. Abala kayong naghahanap sa akin, inaakala na malinis ang puso ko. Inabanduna ang lahat ng sakit para maging alalay nyo. At ano naman ako?
Hinihipo-hipo niyo ako sa harap ng lahat. Malandi na pala talaga ako. Dapat na akong tinapos ng mga kalalakihang iyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang resulta ng panloloko sa amin. Siguro magagapi kayo niya. Malakas siya. Siya ang kamag-anak ko, kaya normal lang na maging malapit kami. Ano man ang kalagayan niya, walang pakialam sa inyo. Tama. Yung tinatawag na half-year na panliligaw na yon ay walang kwenta. Sa simula pa lang, voluntaryo lang ang lahat. Huwag kang magpanggap na walang kasalanan. Sige, kahit malapit ka sa iba, okay lang. Pero bakit ka yiming pa? Sa kamay ng lalaking yon kaya tayo napahamak. Bumagsak tayo sa kamay ng inyang unyon. Kailangan niyong bayaran ang lahat gamit ang inyong katawan. Mag-ingat kayo. Malakas siya. Mukhang lalaban na ako at gagamitin ang secret method para tumakas. Junior brother. Bakit ka nandito? Napadaan lang ako rito at nakita ko ang nangyayari. Wala ito. Si Iming ang may kasalanan. Sa kanya kaya tayo napahamak sa kamay ni Murong Sikiao. At pati na rin kay Yu Qianqian na lubhang malupit. Kung gusto niyong maghanap ng gulo sa akin, puntahan niyo ako. Bakit kayo nang bugulo sa isang babae? Ano ba yan? Masyado siyang malakas. Kung lalabanan niyo siya, mamamatay tayo. Kahit ang pinuno natin ay nabugbog ng dalawang babaeng yon. Malapit lang dito ang Yinyang Unyon. Hindi tayo pwedeng gumalaw. Kung hindi, babalik si Murong Sikiao. Kung walang kahit anong cultivation base, madali kitang papatayin. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kapangyarihan na pagmamay-ari ko. Habang buhay lang kayong nasa likod ng mga babae. Napaka-ignorante nyo. Hindi nyo alam ang kapangyarihan niya. Pati ang mga guro ay kayang talunin niya. Loko-loko na kayo. Kung inaasahan na ang quest na ito ay magdudulot ng problema kay Tia, sinigurado na ni Yu ang kinalabasan nito. Huwag kang mag-alala, junior brother. Tama, tama. Junior brother, hindi mo ba sinabi na pupunta tayo sa Supreme Building? Hindi ko alam kung kailangan pa ba natin ngayon. Ay, gusto niyong pumunta sa Supreme Building? Mukhang mayaman ang Yiming na yon. Sa tingin ko, ordinaryong tao lang siya. Kahit naman tayong mga estudyante, pwedeng kumain doon. Lumalapit siya kay Minruyo ng ganito. Gusto ko siyang saktan. Pero wala na akong pagkakataon ngayon. Hindi natin siya kayang talunin. Tama. At saka, naimbestigahan ko na. Walang kapatid na lalaki si Minruyo. Naabot mo ba sa kamay ni Naner, senior sister, ito sa'yo, hindi ba natatakot ang Xuantian Sacred Land na sisihin? Ang aking kapatid na babae, anong mga hindi pagkakasundo, bukod dito, ang pag-aayos ng sword ay umiral na ng 3,000 taon, ngunit walang nakapagsanay nito. Sa sandaling na maging mahusay ka, hindi rin nila ito mapapansin. Sa sandaling na kumakalat ito sa Xuantian Sacred Land, ang kahulugan lamang ay isang simbolo, higit pa, 3,000 taon din, wala pang gustong nagsanay nito. Kung saang bahagi ng Xiaoming School ay mayroong mga tao na gumawa, naiintindihan ko ito, ngunit ito ay isang banal na lugar ng mayroong maraming henyo. Hindi nagtagumpay, isang grupo ng swordsmanship. Ang masamang bagay, kaya nagpanggap ang guro, hayaan mo akong gumuhit, hayaan mo akong makapasa sayo. Naiintindihan ko na rin, ang kinalabasan nito ay walang paraan sa pasukan, sabi rin sa akin ng guro, ang kasalukuyang sandali kung mayroong anumang nakalaang swordplay, ang banal na lugar ng pagpipitagan sa sword ay nasa unang lugar, ngunit 3,000 taon na ang nakalipas, ang swordsmanship ng Xuantian Sacred Land, ang ginamit lamang ang Xuantian machete. Ang sandali din ba, ang espada ba nito, at pagkatapos ang banal na kapangyarihan, basehan sa swordplay na ito, at pagkatapos ay pinugutan ka ng ulo ng isang martial god. Ang martial god ay martial saint, okay, na ang sandali ay martial saint na mas malakas kaysa kay martial god, sinabi na ang karamihan ni martial god na totoong mas malakas kaysa kay martial saint. Ngunit ang hindi pagkakasundo sa pagitan sa dalawang mundo ay hindi talaga malaki, partikular sa ilalim ng martial.
kung mayroong makapangyarihang daloy ng mga supling, naganap na maaaring tawaging martial half-god. Inulit ako ng guro na sa iyo kung ang iba pag-usapan ito. Pagkatapos basahin ang langit na iyong hiniling ito, mayroong isang stream, sa wakas ikaw ay umaasa kay Qianqian, pag-aaral ng sword, ang Xuanchen machine sword ay talagang napatay, nang ang 5 ginto ay lumipas ay bumagsak. Na ang pangalan nito ay ang isa ay si Yi Chen Hek Di Jian Yang Chen Chai Di Jian Shang Chen King Di Jian Jian Chen Huang Di Jian Di Jian Zen. Sinabi sa akin nang ang ginamit ay magpukaw ng mundo na makuha na muli ang bisa ng 5 mga elementong banal. Gusto kong subukan kung gaano kahirap ang swordplay na ito. Bago magsagawa ng pagsasanay sa Xuntin Bead Sword, ang isang tao ay dapat magkaroon ng 3 kondisyon. Una, ang pagsasagawa ng isang primaryang realm, kung ito ay lumampas o mas mababa sa kahariang ito ay hindi magagawa. Pagkalipas ng 2 segundo, ang isang tao na nagpapakadalubhasa sa pagsasagawa ng sword teknike na ito ay dapat maging ganap para matagumpay na magtayo ng pundasyon. Kung hindi nakamit ang kondisyong ito, sa pilitang pagsasagawa ng pagsasanay sa sword ay magiging ganap at ang meridyano ay kusang loob na mapuputol ng sword key. Hindi rin kaya ng pagkahumaling na ito na makalikha muli. Pagkatapos ng 3 segundo, ang isang tao na nagpapakadalubhasa sa swordplay na ito ay dapat magkaroon ng pambihirang karunungan, tandaan pagkatapos ng pagbabasa, at maunawaan ang pagsasaalang-alang ng landas sa mundong ito, at magkaroon ng pambihirang pangunawa. Ang mga maliliit na teknik na ginagawa ng master sa loob ng kalagayan ng pagkahumaling ay mga kaalaman na nawala. Kayong marunong ay ikonsidera bilang isang ganap na gusali na ang mga espiritu ng tai na nagpapahintulot ng mga tao sa katawan na kayang umunawa ng maliwanag ang karunungang ito kung hindi naman sa inyong master sa pakay hindi siya naririto. Nagkomento ang Pangulo, ay mayroong mga kwalipikasyong gumana lamang sa pagsasanay na ang ganitong mga bagay ay hindi makakuha, hindi kailangang sabihin. Sa mga Xuanchen Sacred Land ilang taon na rin mula nang wala ang mga nabanggit na kung anuman kung kailangan naman hindi siya magtatagumpay. Pagkaraan lamang ng 1 buwan sa loob sa 1,000 katawan ang pagpapabuti ay nadagdagan, ang langit ay namamana sa malaking gawa, sa kabilang banda pag-promote sa kaharian ay hindi magtatagumpay. Nagbabalik-balik si Mingkay sa katotohanan bago ang nawalang kapangyarihan hindi naman pinadali. Sa kabila ng kahirapan na mabilis mabuong maayos, hayaan kong muna itong subukan sa isang pagkakataon, huwag kang magmadali. Kung walang kahulugan para sa espada ang sandata ay maaaring matibag na rin. Sa sandaling na ang isang tao ay umaasa sa pagsasanay, hindi kailangang isipin na ang sandali ng pakikipaglaban kung saan ang mga taong gumugol doon, at ano rin naman ang dapat pang gawin ni Zuren. Nakabihis itong bumalik, nakakaligta ang maging sanhi sa loob ng silid na ito ni Minruyu na talagang ikinakalat, ngunit napakapagod naman na hanggat ang gawa para isara ito ng buo. Bukod sa katotohanan, napakahirap maunawaan, huwag na kayong magkahiyaan pa, sa ilalim ng 1 buwan ang paggabay sa sword, kayo rin ay malapit na. Sa totoo lang, alam ko na kung ano kayo, may naisagawa sa mga saloobin na ang nakuhang kalabasan ay ang naunawaan ng nakasanayan kung saan sa wakas ang kaunting panlilinlang ay nagsasabi na makakilala. Naghihintay na nakabukas na may kaakibat na magagandang bagay na naghihintay sa iyo. Sa totoo na ang katangian nito ay sinuman na mas mababa kaysa sa 50,000 kati biglang mayaalis, patay na lang iyon talagang kakaunting kakaunti, ang kailangan ay hindi kumpleto. Kung ang kalagayan sa Xiaomen ay maaaring maging malapit at pagkatapos ituring sa mga sandaling wala ang angkan. Ano nga ba para pagdaanan ko si Xiaomen masyadong mahina, pero anong isinisilang sa Xiaomen masyadong malakas iyan, hindi ko alam pa kung anong sasabihin kay Xiaomen o kung anong puwersa ay matibay. Magpasa sa 60,000 nagpas, iyon ay kung anong nasa nag-exist. Kaya naman yung kailangan nyo lang ang nauna sa pamamagitan ng talagang makuhanan ang talagang mas nakatutuwa o mas masaya. Iyon yung nagpakadalubhasa, ngunit ang kailangan nyo lang na ang kasanayang makilala lamang na hindi kinakailangang sobra-sobra. Sa wakas, mayroong taong mayroong sa gabi ng paglalakbay sa loob ni Minruyu, ang pinagpaliban ko, mayroong sinong nakakakita na sa iyo ay maaaring makatulong. Kung talagang magpakadalubhasa kayo,
hindi na kailangang magyabang pa sa inyong sarili magpakita sa kanila sa kanilang mga sulyap. Naka-engrave, may paalala sa kanila ito para ipaalala. Talaga na lang nakapasa doon, kailangan sa iyo magawa mo. Ang mga nangyari ay hindi kailangang ibuhos ang puwersa, hindi ito ganito sa kabilang ibayo para sa akin si Tay ay magdala rin ng isang piraso. Iyong mga hindi pagpilit sa loob ay hindi naman nyo naguguputan sa mga taon, pero ginawa talaga ito, ang inyong hindi nakalulula. Talagang pinagtutulungan upang sa ganoon ay mahahayag ng maayos ang kapangyarihan, kung hindi naman kung ano naman ang mangyayari kay Xiaomen na mayroong labis sa labas, masyadong malupit, lilipat na ako. Mayroon pa akong pangangailangan sa inyo, o kung hindi naman katulad ng masama ang nais ko, masusundan, nakasanayang maging paninira ang sa ganitong kalakaran maliban sa may isa pa na nagiging malubha. Talaga yan yung nagdudulot ng panlilinlang sa gabi o iyan kung anong kalubhaan na masusundan ng kapangyarihan sa loob ng sandaling iyon, na ang lahat sa kamay ay magdadala sa lahat.